Ngayong gabi sa Reporter's Notebook, ang mga kalalakihang biktima ng pang-aabuso. Ang mga istrukturang umano'y iligal sa Boracay. Ang lahat ng yan ngayong gabi sa Reporter's Notebook. Karaniwang laman ng balita ang pang-aabuso sa mga kababaihan at kabataan. Pero lingid sa kaalaman ng marami, hindi lamang sila dumaranas ng ganitong pagmamalupit. Ito ang matagal ng hinaing ng 49 na taong gulang na si Mang Renato. Di niya tunay na pangalan. 7 taon na raw niyang tinitiis ang pananakit ng kanyang live-in partner. Selos siya, tapos hindi naman totoo. Bigla niya akong batukan dito sa likod, kalmot. Pinipigilan ko lang ang kamay ko. Hindi ko nasaktan dahil pakabalagtaran niya ko eh. Naisip ko na kung gantihan ko to, ako rin ang kasalanan eh, dahil lalaki ako eh, babae lang siya. Tapos, baka ipiparnap niya ako na isinaktan ko siya, nirip ko siya, ganun. Bukod daw sa pisikal na pang-aabuso, malimit din daw siyang pahiyain sa publiko. Puwersahan din daw siyang hinihinga ng pera na higit sa kinikita niya bilang tricycle driver. Pinahanapan ako ng pera na sa sahod ko Dahil hindi naman siya nagluluto, hindi naman siya naglalaba ng damit ko. Palagi lang kami sa Toro-Toro restaurant kumakain. Ang lahat ng ito'y tinitiis niya dahil na rin sa pagmamahal sa kinakasama at sa anak nito na itinuring na niyang tunay na anak. Pangalan ko sa babae lang pag nasaktan. Pero ang lalaki walang batas. Unfair nga yan dahil ang batas hindi pantay. Oo, parang babae yan, tao rin yan tao rin. May pulot damdamin rin. Kaya ang 31 taong gulang na si Jonathan, di rin niya tunay na pangalan, hindi na hinintay pa na humantong sa komplikadong sitwasyon. Nagdesisyon siyang putulin ang pakikipagrelasyon sa dating kinakasama hanggat maaga. Nagtagal kami ng mga 5 months. 1 month, 2 months, okay. Pagdating ng 3 months, yun na. Nagsasama na kami. Yun na, maggulo na. Kasi nananakit ako, pinupulong ako sa loob ng kwarto. Isang pag-aalis yung nilalak niya yung pinto. Bukod rito, may pagkakataon rin daw na sapilitan siyang niyayayang makipagtalik ng dating kinakasama. Matulog ko na dyan. Pagka yung halimbawa gabi natutulog ka. Tulog na ako, syempre pagod din ako. Igisingin niya ako, syempre para wala na lang ako. Pagbibigyan mo na lang, diba? Para wala nang gulo. Kasi pagka mag-aargumento lang kayo sa loob eh. Yung isa inuman kami, yun na lasing ako. Pag-gising ko, nakaano na ako, tutubad. Sabi niya talaga lang mo ko dito, sabi niya. Sino to? Uy, mo tinali dito. Natapos ang kalbaryong ito ni Jonathan na magkaroon siya ng pagkakataong makalayo. Tinakasan ko na siya. Naliligo siya sa baba. Simula nang umalis ako sa kanila, yung hindi na ako bumalik. Ayon sa family lawyer na si Attorney Adrian Sison, isang realidad na sa ating lipunan ay may mga naabuso mga kalalakihan, batay na rin ito sa ilang kasong kanyang nahawakan. Bagamat katotohanan, karamihan ng ating mga biktima ng abuso ay kababaihan at yung mga kabataan, nakalimutan natin tanggapin na ang lalaki ay pwede maging biktima. Na kahit malaki ang katawan niya, meron din mga babae na marunong mag-manipulate ng situation. Kapal ng mukha mo. Sa kanyang inilathalang libro na may titulong Abuse and the Battered Man, hinimay ang mga sani ng problemang ito. Ang kakulangan at butas sa mga kasalukuyang umiiral na batas. Wala kasing batas na nagpoprotekta sa mga karapatan ng mga kalalakihan pagdating sa pang-abuso. Bukod rito, wala ring government agency o non-government organization na maaaring matakbuhan ng mga dumaranas ng pagmamaltrato.
Ang gusto ko lang mangyari ay magkaroon ng openness tayo at baguhin yung batas para ang kalalakihan and any gender for that matter is protected. At magkaroon tayo ng wellness program. So if you can do a preventive program of anger management, forgiveness, tempering your jealousy, malaking bagay yun. Ito, ang appeal ko to sa private sector dahil ang gobyerno, wala na silang pondo para sa dito. Nasaan siya ngayon? Anong ginawa niyo? Sa Pilipinas, mahigpit ang batas laban sa domestic violence. Ang RA 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004 ang nagpoprotekta sa mga kababaihan at kabataang biktima ng pangabuso. Maaari kasing magsampa ng ganitong kaso ang sino mang babae sa kanyang asawa, dating asawa, nagliligawan o magkasintahan, may sexual relationship at may anak man o wala sa kanilang pagsasama. Yung batas natin, Republic Act 9262, eh hindi sakop ang kalalakihan pag umabot na siya sa edad ng 18 pataas. Hindi na siya pwede umangal na sinabi, "Uy, court, husgado, bigyan mo naman akong proteksyon." Hindi eh. Sa kasalukuyan, walang eksaktong datos ng mga kaso na naitala sa anumang ahensya ng pamahalaan hinggil sa kaso ng pagmamaltrato sa mga kalalakihan. Kaya binuo ng 26 na taong gulang na si Carlo ang Diego Silang Movement. Isang e-group sa internet kung saan tinatalakay ang isyu ng pangabuso sa mga kalalakihan. Naging daan rin daw ito para sa pagsisiwalat ng karanasan ng mga tulad niyang naging biktima ng pangabuso pero takot lumantad dahil sa kahihiyan, kaya mag-isang pinapasan ang problema. So feeling ko parang wala akong kakampi, na parang pag ang babae inape, bakit merong Gabriela Silang or ang Gabriela na grupo? Ang lalaki, sa kakahanap ko sa internet, parang wala akong makitang support group man lang. Kahit sa gobyerno, kahit sa ano, parang wala. Dahil daw sa palitan ng opinyon at kuro-kuro ng mga membro, kung di man nasusolusyonan ang mga kaso, ay nagagawa ng paraan upang matulungan ng kapwa niya lalaki na dumaranas ng pagmamalupit. Sa inuman madalas marinig ang Andres Desaya. So tama, alam natin na merong pang-abuso. Walang gustong pumentera, walang gustong tumao dahil ayaw sabihin ng isang lalaki, ayaw sabihin ng sino man na lalaki na parang under ako. Kaya advokasya raw ng kanilang grupo na kung di baguhin ang batas ay nararapat lamang daw na magkaroon din ng batas sa magpoprotekta sa kanilang mga karapatan. Para sa akin, natrapa rin tayo dito sa notion na parang ang babae pa rin hanggang ngayon ay inaapi. Totoo yun, inaapi sila pero hindi lang sila. Lahat ng tao inaapi. Bakla, tomboy, lalaki, babae, lahat yan. So yun ang hinahanap namin na proteksyon para sa amin din, kaya gusto namin amyendahan yung 9262. Kung ang gusto nila ay may sarili silang batas, I don't think it will ever be approved eh. Bakit? Kasi meron na tayo mga existing laws na magbibigay ng proteksyon sa kanila kung ano man yung nangyari sa mga lalaki. It would also be a good practice for the government to come up with legislation addressing abuses against men. It could be a very feasible arrangement kasi human rights naman are for everybody, not just for women. Mas makabubuting araw kung hindi lamang maamyendahan ng batas, bagkus ay magkaroon ng sariling batas para sa mga karapatan ng mga naabusong kalalakihan. Ayon pa sa kanya, bukod sa mandato ng kanilang ahensya na suriin ang mga kasalukuyang umiiral na batas, maaari rin daw silang magrekomenda sa lehislatura upang magpanukala ng batas ukol dito. Siguro na lang ngayon na wala pa tayong batas na ganyan for men who feel that they have a cause of action. May dalawang choices naman sila to file a criminal action in court through the Department of Justice, or they feel that they would want to look into the human rights aspect of their cases. They could always go to the CHR and ask for an investigation. Yung mga lalaki na nagdedeklara na sila ay naabuso, congratulations dahil ito ay pagpapakita that they are finally liberating themselves. Then, lumalaya na sila doon sa machismo na yung mismo pagtingin nila sa sarili nila. Batid natin ang lumalalang kaso ng pangabuso sa ating bansa, pero di lang mga kabataan at kababaihan ang dumaranas nito. Marahil ay panahon na para pagtuunan ng pansin ang bagay na ito
na tila naisang tabi. Dahil kung magiging pantay ang batas para sa lahat, magiging maayos at ligtas sa pang-abuso ang ating lipunan. Ako si Jigo Manita at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook.